Sa wakas, nakapadyak ulit tayo. Parang ang tagal na simula ng huling adventure ride natin. Bukod sa may mga pinagkaabalahan, nataon pa kasi na sunod-sunod ang pag-uulan itong mga nakaraang linggo. Mabuti na lang at masigla si Haring Araw ngayon. Perpektong panahon para sa isang mahabang ride. Maaga sana yung plano nating ride out ngayon, pero tinanghali na tayo nagising. So mga 6 AM tayo umalis kanina sa Taguig at nandito na tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Naka 30 kilometers na tayo. At sa araw na to, plano nating pumunta sa Kalawakan. Hindi yung Kalawakan na yan, ha. So plano nating mag DRT loop today. At specifically, isa sa mga lugar na gusto nating puntahan today ay yung Barangay Kalawakan ng DRT. So nasa sulok na siya ng bayan, nasa bandang northeast, at malayo-layo na rin ang padyak natin ngayon. Tansya ko more than 200 kilometers. At dahil late na tayo nagising, malaki yung chance na abutan tayong dilim mamaya. Matagal na kayo nagbabike dito? Oo, medyo. Ako, minsan lang po ako. Ito bata, dati. Regular kayo dito? Okay. Pagka walang ginagawang walang pasok, yun. Napupunta kami dito. Dito lang kayo nagkakilala? Opo, sa mga tatay ka. Mga tambike, tas naging magkakaibigan na. Opo. Actually, nakakamiss din yung mga ganitong adventure rides. Dahil sa mga pag-uulan lately, hindi tayo nakapag-ride. And hindi naman talaga tayo totally nahinto, pero doon lang tayo usually sa mga regular na ruta natin. At after almost a month, andito na naman tayo sa isa na namang adventure ride. Sana lang fit enough tayo para gawin to. Norsagaray na. Ang punat ng Santa Maria to Norsagaray. Malapit na tayo sa DRT. So maya maya lang meron tayong ilikuan sa kanan. Tatawid tayo ng tulay papasok ng DRT. Medyo malayo-layo na din talaga ang DRT mula Metro Manila. Lalagpas talaga ng 100 kilometers kung padyak all the way. Kung plano mag-ride dito, kailangang agahan ng ride out. Bukod sa makapondo ng oras, makakaiwas din kahit papano sa traffic. For the first 60 kilometers ng ride natin, puro syudad lang talaga ang nakikita natin. Dito sa Angat, mag-uumpisang magkaroon ng magandang views. Ano ba pangalan ng grupo nyo, sir? Mayroon ba? Rides na mga palo po. Ano? Rides na mga palo. Rides na palo. Tagasan pa kayo? Kaya ang ganda po. Angat? Oh, nagpaalam ba kayo sa mga nanay nyo? Hindi pa. Ayun, oh. So shoutout sa mga mga taga-Angat. DRT. Nag-uumpisa ng maging berde ang paligid. Pero at the same time, nag-uumpisa na rin ang mga ahon.
so far, tinatawid natin yung Mvalte Road. Ito yung main road ng DRT. Ayan. Pero kakaliwa muna tayo dito sa Malanggaan. Tinitingnan ko sa map, merong mga parang interesting na views na pwede nating ma-explore. Ganda ng view. Itong dinadaanan natin ngayon, supposed to be tatagos tayo sa Akle, and meron tayong gravel roads na madadaanan. Hindi masyadong friendly sa road bikes ang daraanan dito. At syempre, kailangan nating mag-ingat sa mga sirang kalsada. Pero maliban sa challenging na daan, may ilang mga tourist spots din dito sa area na to. Minsan, pumadyak na kami papunta sa tinatawag na Simbahang Bato, isang kuweba na may kakaibang rock formation. According pala sa nakausap ko, ang tawag pala dito ay Malangaan, hindi Malanggaan. Yun. Common na pagkakamali daw yun ng mga ibang tao. Kung gravel ang trip mo, siguro may enjoy mo ang side trip dito sa Malangaan. Okay din siyang gawin para lang hindi pure road ang ruta ng DRT ride nyo. Pero kung medyo gupit sa oras, tingin ko mas okay na lang na mag-stick sa main road. Dahil definitely babagal ang pacing dito at kakain siya ng oras. Daming mga matutulis na bato. Kaya kung naka-road bike ka, tingin ko mahirapan ka dito. So ina-expect ko na to actually. Kaya hybrid bike yung ginamit natin today. Yun, kalsada na. Ayos. Actually kung marami kang oras, pwede kang sumay trip dito sa sa cave. Tsaka alam ko may waterfalls din dito. Dito na tayo sa Akle. Ginugutom na ako. Hanap muna tayo ng kakainan. Mukhang malapit-lapit na ang mga matitinding ahon ha. Ang tanong, ready na ba tayo? Hirap. 6 kilometers. Dito tayo. Diretso. Ayon sa mapa, pinabagtas na natin ngayon ang tinatawag na Eastern Bulacan Road at ang daming ahon sa parting ito. Rolling siya actually. Pero kahit ganon, ma-appreciate mo rin talaga ang makinis na kalsada dito. Well maintained ang dam ito. Sarap lang pumadyak.
May malas na nangyari kani-kanina lang. So nahulog tong GoPro, tapos hindi na nababasa yung SD card. Kaya kung hindi ko na siya ma-recover sa bahay, potentially dito pa lang nag-i-start ang video natin. So far naka 93 kilometers na tayo. Andito tayo sa DRT at papunta tayo sa Barangay Kalawakan. So far sinusuong natin ang mga matatarik na ahon ng DRT. Medyo mabagal ang pacing natin ngayon compared sa hinahope ko, pero okay pa rin naman para hindi tayo sobrang late makauwi ng bahay mamaya. Pero for sure naabutan na tayo ng dilim. Ayun pala, nasa Barangay Kalawakan na pala tayo. Pero tinignan ko sa mapa, yung pupuntahan natin, yung Betis View Deck, medyo malayo-layo pa. 19 kilometers away pa. Okay, ang initial na plano ko, nakita ko kasi sa mapa na merong daan dito sa from Talonpari Falls, or yung daan papunta sa Talonpari Falls. Mukhang merong daan hanggang sa Betis View Deck. Pero medyo medyo masukal na daan siya, rough road. Pero after ko magtanong ng taga dito, nabanggit nila na hindi raw safe dumaan ngayon pag tag-ulan. So change of plan, doon tayo. Diretsuhin natin tong kalsada, tapos doon tayo sa usual way papunta doon. Ngayong nagbabalik tanaw ako sa ride na to, mukhang tama lang pala ang desisyon na mag-stick na lang ako sa main road. Bukod sa nakabilis ako, nagpapatuloy pa rin kasi ang mga gandang view sa daan. Nasa bandang kanluran natin ngayon ang Biak na Bato National Park, isang protected landscape at isa ring ecotourism destination. Curious lang ako, siguro yung mga batang 90s makaka-relate, pero natanong ko lang, taga dito kaya si Shider? Kasi isa siyang pulis pang Kalawakan. Sorry na. Mga aso dito, hindi maka-appreciate ng joke. Nasa San Miguel, Bulacan na ata tayo. Pero dito tayo mag-uumpisa papunta sa Betis View Deck. What is this? Wow. Wow. Woo. Unti-unti na tayong umaahon. Ibig sabihin lang nito ay papalapit na tayo sa view deck.
Pansin ko lang, pasado 3:00 na pala sa mga oras na ito. Medyo napadami ata tayo ng hinto. Ang dami rin kasing mga magandang view sa paligid. Mga 5 kilometers pa tayo hanggang sa view deck. At ito na ata yung ahon. Kung tuloy-tuloy ito hanggang view deck, haba-haba rin. Dahan-dahan lang. Okay, ito na pala siya. Wala talagang parang structure. Honestly, medyo underwhelming siya sa ina-expect ko. Pero definitely maganda yung view. Pero medyo nag-expect lang ako ng more. Siguro nakukumpara ko rin sa mga iba pa nating napuntahan before. Kaya ayun, medyo nakakaramdam tayo ng disappointment. Uwian na. So meron pa tayong mahigit 100 kilometers na papadyakin. And ayun na nga, abutan na talaga tayo ng dilim. Pero from this point, lulusong na lang tayo until makababa tayo sa San Miguel. And then tutumbukin natin yung MacArthur Highway. Tapos from there, puro patag naman na. So madali na lang ang ating pauwi. Ganda ng mga rock formations. Pero sabi nga ng mga wise men, nasa journey daw yan, hindi sa destination. At namiss ko rin talaga yung mga ganitong adventures. Siguro babawi na lang tayo sa susunod nating ride.